mapagpalang umaga po. Morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin natin lifestyle natin. Magandang umaga po sa ating lahat muli na mga kapatid na nanonood at nakikinig ngayon sa atin pong Open Door ngayong araw ng Sabado, March 7. Bago po tayo magsimula, inaanyahan ko pong lahat na tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyong ibinigay sa amin na kami ay muling makakapagbulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, at makakapanalangin bilang magkakapatid, Panginoon, bilang inyong mga anak, Panginoon. Kami po ay humihiling ng kaunawaan, ng talino upang maintindihan ang inyong salita na aming pagbubulayan ngayong umagang ito, Panginoon. Kayo po nawa ang siyang manguna sa amin sa pag-aral ng salita ninyo, Panginoon, at maging sa aming umaga ngayong araw na ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon po ay makikita natin sa Joshua chapter 1 verses 6 to 9. Ito po ay strength, meditation, and prayer. No? So, ito po ang sinasabi muli sa Joshua chapter 1 verses 6 to 9 sa New International Version po. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and be very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong, of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. No? So, ang context po ng verses na ito, no, is ito po yung unang chapter. Nagmula po ito sa unang chapter ng Joshua. No? Ito po yung mga panahon na wala na si Moses. Kinuha na siya ni Lord at si Joshua na yung papalit sa kanya bilang leader ng mga Israelita, no, mga Hebreyo, papunta sa Promised Land, no. And in these verses makikita po natin na binigyan ng Diyos si Joshua ng instructions, clear and specific instruction on how to lead faithfully. Paano niya pamumunuan ang mga tao ng Panginoon papunta sa Promised Land, no? So, ang sinabi ng Diyos kay Joshua is, be strong and very courageous, no? So, this was emphasized, binanggit ito doon lamang sa binasa natin ng 3 times, no? So, pag sa Bible po, pag paulit-ulit, there is emphasis. Ibig sabihin, no, na binibigyan siya ng emphasis na kailangan tandaan. Ito ay importante. No, so isa pa pong binanggit doon is yung be very careful to obey the law given through Moses. To obey the law, no. Susundin yung law na binigay ng Diyos. May pinagdaanan po yung law na to, no. Alam naman natin na ito is galing sa Diyos, no. Pero through Moses, it was specified yung law na binigay niya through Moses. Ibig sabihin may specific intermediary ang Diyos na binigay. So parang sa ating pong panahon ngayon, hindi tayo basta-basta na nakikinig sa katuruan kung hindi ito nanggaling sa Bible, no?
yun lang yung specific kasi ang Bible is galing sa mga apostol ng Diyos, sa mga manggagawa niya talaga yung Bible. So parang ganun din po yung binabanggit dito, no, through Moses. Mayroong specific na intermediary, no. At isa pa sinabi doon ng Lord kay Joshua is, do not turn from it to the right or to the left. Ibig pong sabihin nito huwag lilihis, no. Ibig sabihin nito, complete faithfulness dun sa ibinigay na law o instruction. Walang labis, walang kulang. Kung ano po yung ibinigay ng Diyos, yun po yung susundin, no. Hindi po tayo hindi natin to pagkukulangin na pipiliin lang natin kung ano yung susundin natin, kung ano lang yung comfortable for us na sundin. Hindi natin siya babawasan, no. Hindi rin natin siya dadagdagan dahil sa tingin natin, ay mukhang maganda ito. Dagdagan ko kaya ng ganito para mas maganda yung yung maging resulta. Kasi tingin natin mas maganda, dadagdagan natin yung gagawin. Pero ang Diyos po kasi specific yung binigay niya, no. Kaya dapat po walang labis, walang kulang. Kaya do not turn from it to the right or to the left. Isa pa po is keep the book of the law on his lips. Sabi doon, di ba? This book of the law shall not depart from your mouth. Ang ibig sabihin lang po nito is lagi mong tatandaan. Lagi mong bibigkasin. So, inire-recite. Recital po yung ibig sabihin nito, nire-recite, no? Mamaya po, himayin pa natin yan, no? And then, isa pa, sabi doon, meditate on it day and night. Day and night, no? It means araw-araw, no? Ano ang oras? You shall meditate on it. So, sa mga binigay na to ng Lord, may kalakip tong promise din, no? Ang sabi niya doon, then you will make your way prosperous and then you will have good success, no? So, prosperous po means to advance, to make progress, to succeed in accomplishing a mission. So, yun po yung meaning niya sa Hebrew word. Ang Hebrew word po doon is yung chalak, no? Yun po ibig sabihin doon, no? And yung success po, sakal, ang ibig sabihin po nito is to act wisely, to have insight, to prosper through wise conduct, to succeed because of understanding. Ayun, to succeed because of understanding, no? So, hindi nga lang basta success yung binanggit dito, no? Ang sabi doon, good success. Qualify good success, no? It is done to distinguish it from other kinds of success, no? Kasi meron pong there's a thing called selfish success. May immoral success or worldly success. So, naiiba po itong success na to. This is holy, no? Good. Kasi, God was not promising Joshua wealth, comfort, or easy victories, but God is promising that Joshua will succeed in fulfilling God's mission for Israel if he remained faithful to the covenant. So, yung success na tinutukoy po dito is success in fulfilling God's mission. Kaya siya po ay qualify as good success, no? So, kung makikita po natin yung progression ng passage, di ba? Mouth, meditation, obedience, then success. So, God is giving a formula dito for success, no? Pero yung success nga na binabanggit po dito is good success, no? So, from the mouth, it means God's word remains continually spoken. Then meditation, the word is reflected on day and night. Then obedience, life is shaped by careful obedience. And then success, God grants prosperity in fulfilling His purpose. Now, ano po ba yung ibig sabihin nung meditate? Yung salitang meditate doon sa na binanggit dito. Thou shalt meditate in it day and night, no? Sa Hebrew word po yung meditate is haga. Haga, H-A-G-A-H. Ang ibig sabihin po nito to murmur o yung bumulong-bulong. To utter softly, parang pareho lang din yun, ano. And then to repeat out loud, pwede rin siyang to repeat loud. Yung bibigkasin mo ng malakas.
to speak quietly while reflecting. Pero ang pinakaano po dito is talagang merong mouth movement, merong audible na lumalabas sa labi mo. Yun po yung meaning ng meditate dito, no? So, it explains po yung why the verse says, the law should not depart from Joshua's mouth, di ba? This book of the law shall not depart from thy mouth. So, ang biblical meaning po ng meditation, it involves speaking the word, binibigkas mismo, reflecting on its meaning, internalizing it deeply, and allowing it to guide decisions and actions. Ang pinakamagandang example po nito is nung pagme-meditate is yung binabanggit po ditong meditation is di ba tayo po sa mga nagda-drive o kaya yung sa mga kahit naglalakad kayo na meron kayong pupuntahan pero hindi nyo matandaan, tapos magtatanong kayo doon sa makita nyong tao na, kuya, saan po ba papunta dito? Yung ganyan. Tapos bibigyan niya kayo ng instruction, di ba? Sasabihin nila na diretsuhin mo tong kalsadang to, tapos pagdating dun sa unang kanto, kakanan ka, ang mga ilang hakbang, makakakita ka ng tindahan, pagdating dun sa tindahan, kakaliwa ka. Tapos may makikita kang pila ng tricycle, sasakay ka, sabihin mo, punta ka sa ganito, ganyan, di ba? Minsan mahaba yung binibigay nilang instruction. Paano natin sinusunod yung Di ba ang usually ginagawa natin is, uulitin natin yung sinabi niya. Hindi lang natin basta uulitin, talagang binibigas natin yung ulitin. Nagda-drive ka, sabihin mo, sabi niya, pagdating dito sa unang kanto, kanan. Tapos sa tindahan, kakaliwa ka, ganyan, di ba? Ganun yung inuulit natin, yung mismo instruction na sinasabi. Pero hindi lang natin basta inuulit sa isip natin, binibigkas natin, sinasabi natin na ganitong gagawin, ganyan. Talagang binibigkas, minsan malakas, minsan mahina, pero talagang may sound na naggagaling sa bibig natin. Yun po yung meaning dito ng meditation. Binibigkas talaga ng bibig. Yun po yung Hebrew word meaning nun, no? Parang ini-internalize mo din by speaking the words, yung instruction, sinuulit mo siya. Ganon din po yung mga magulang pag nagbibigay ng instruction sa mga bata, diba? Sa mga anak nila. Ang ginagawa din ng bata is inuulit-ulit niya yung sinasabi, lalo kung mahaba yung instructions, ulit-ulitin niya. Minsan maglalakad, ayun pala, yung mga estudyante na nagre-review, pagka may binasa sila, no, para mas madali nilang maalala, mas madali nilang maunawaan, minsan ulit-ulitin nila yan, kinakabisado nila, tapos ulit-ulitin nila, bibigkasin nila na talagang may tunog, mas madali. Maglalakad-lakad pa yan, pabalik-balik habang binibigkas yung mismong binasa niya, yung mismong inalala niya. Di ba ganun tayo? Para maalala natin, parang mas nai-internalize natin kapag binabanggit natin sa mga labi natin. Yun po yung mismong binabanggit dito na meditate, yung ganoong klaseng pagbigkas. Kaya talagang merong pong involvement ng speaking the word, no? At isa pa po, sa mga panahon po kasi ng ancient Israel, no, hindi po uso yung mga libro. So, bibihira lang yung may mga libro, bihira lang yung may mga kasulatan. So, bihira lang din po yung mayroong tinatabing copy ng Torah. And then tawag nilang yung law, yung tinatawag na mga libro ng Old Testament. Bihira lang yung may kopya niyan. Kasi mahal yung materialis na pinagsusulatan niyan. So, hindi lahat meron yan. So, ang ginagawa nila, kinakabisado nila. O kaya merong public na reading ng Bible sa kanila. Binabasa talaga yung Bible, yung Old Testament in public. Tapos lahat sila ulitin nila yon. Kinakabisado nila, no? Yun yung way nila para maano nila yung Word of God. Kasi wala silang kopya eh. Kinakabisado nila. Yun na yung pinaka-Bible nila. Yung pagkabisado nila. And then, inuulit-ulit nila yon, no? Ulit-ulit nilang sinasabi. Kasi, by repeating it, mas naaalala nila. Mas na-internalize nila. And mas nakakapag-reflect sila kung ano yung meaning ng salita ng Diyos.
Sorry. Yun po yung meaning nung ano diyan ano, nung meditate. Ano ba yung kaibahan ng meditation na binabanggit dito dun sa modern meditation na alam ng mga tao ngayon 'no or ng mga kabataan? Yung biblical meditation po is filling the mind with God's word 'no, while yung modern meditation is, ito ano sa alam naman natin 'to 'no, yung empty your mind, yun ang sinasabi nila, eh. So, yung modern meditation, um, alisin mo lahat ng iniisip mo. Kabaliktaran po nung biblical meditation which means filling your mind. Hindi mo i-empty, ifi-fill mo. Pero ang ifi-fill mo is God's word, no? Sa biblical meditation, speaking scripture aloud. So, binabanggit mo talaga yung salita ng Diyos. Ifi-fill mo yung mind mo ng word of God and then the word of God ibabanggitin mo sa salita. While modern meditation is silent reflection. Parang mag-iisip ka lang, di ba? Minsan may position ka pa eh. Yung parang yoga na inaano nila. Modern meditation yan eh. And then biblical meditation is focused obedience. Ibig sabihin, nakafocus ka na doon sa salita ng Diyos na finil mo sa isip mo at binibigkas mo, ang focus mo is to obey that. While yung modern meditation, ang focus niyan is for you to relax. Ibig sabihin, it's self-centered. Pero yung biblical is covenant-centered. Nakasenter sa salita ng Diyos, no? So, it means yung meditation na binabanggit sa Joshua 1:8 is active. Kasi kailangan mong bigkasin. Kailangan mong i-obey. Kailangan mong i-internalize, no? Verbal siya and obedience-driven, no? As opposed dun sa modern meditation na hindi siya active eh. Kasi relaxation siya eh. Parang magpapahinga ka eh. No? Tapos self-centered. Hindi siya obedience-driven sa Lord. No? So, meditation is also our way to guard our heart. Kung maalala niyo po yung huling pinag-aralan din po natin, no, ako po ang nagsalita, nabanggit po natin yung guarding the heart, no, sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for from it flow the issues of life. Meditation guards the heart because what we repeatedly reflect on shapes our inner life. So, makikita natin merong pattern. God's word, meditation, heart formation, then life direction, no? So we meditate on God's word and then it forms our heart so that our life would have direction, no? So makikita rin po natin that prayer turns meditation into conversation with God, no? So prayer and meditation, they always come together po, no? Kasi meditation po is God speaking through His Word. So, ang Diyos kumakausap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tapos, prayer po naman is our response to God. So, kaya laging magkasama po yan, ano? Kasi ang meditation of God's Word, ang Diyos ang nag-speak sa atin. Kasi ang minimeditate natin yung salita niya eh. And then, our response to God is our prayer. So, example po nito ng meditation, no? God promises to guide His people. And then, our response naman by prayer is, Lord, guide my decisions according to your word. No? So, meditation fills the heart with truth, and then prayer expresses the truth back to God. Now, ito na mismo, no? Paulit-ulit kong binanggit yung meditation. Ano yung meditation? Yung bibig kasi sa bibig. And then, paulit-ulit. No, paulit-ulit nilang ginagawa. Halimbawa, isang verse, paulit-ulitin. Papasok dito, ano yung sinasabi ni Lord na vain repetition? So, hindi ba, pag inuulit-ulit mo, hindi ba yan is vain repetition na yan? Di ba ayaw ni Lord ng ganun, ano?
Pero kung pagkukumparahin natin, no, iba po ang vain repetition sa repetition. May pagkakaiba po yan, no. Kaya nga yung repetition, kinwalify vain. So, repetition does not necessarily mean vain repetition, no. So, although Jesus warned against vain repetition sa Matthew 6:7, no, yung word doon na ginamit sa vain repetition is batalogeo. It means babbling. Binabanggit mo lang basta-basta. Then, mechanical repetition, dahil nakasanayan mo na, inuulit-ulit mo lang. Empty verbosity, walang meaning, basta mo lang binibigkas. So, ang dinidescribe po dito is pagan practice, no? Kasi ganito po yung mga ginagawa ng mga pagano sa mga magical incantation nila, sa mga prayer nila na may formula, sa attempt nila to manipulate a deity. Yung ulit-ulit lang nila yung sinasabi nila without their heart being engaged in what they are saying, no? So, the problem is not repetition itself, but the emptiness of the heart. So, kaya siya tinawag na vain repetition because you repeat it with an empty heart. So, actually, sa scripture po, pag-aanihin natin, may mga prayer na inuulit. Si Jesus mismo, yung kanyang prayer sa Gethsemane, inulit niya po yun, no? Sa Book of Psalms 136, His steadfast love endures forever. Inulit-ulit yung salitang yun 26 times. Sa Book of Isaiah, chapter 6, verse 3, inuulit-ulit ng mga angels na sabing, holy, holy, holy. Yung bagay na inulit-ulit. Pero does it mean it's vain repetition? No. It's repetition, pero their heart is engaged in doing that. No, yun po yung kaibahan nun sa vain repetition, no. So biblically, ang repetition is a biblical repetition is or has an engaged heart. It is centered in the truth. It is also relationship based, meaningful and worshipful, while vain repetition has a disengaged heart. Formula-centered, parang may sinusundan ka eh. Kaya formula-centered, no? Manipulation-based kasi ang aim mo is you do that dahil ang inaano mo is pagpaulit-ulit mong binabanggit kay Lord, makukulitan siya. Inaano mo na gagawin niya yung hinihiling mo. Parang ginagawa ng mga bata sa mga magulang, kinukulit, inuulit-ulit para mapasunod, no? Mechanical and superstitious, no? Ang isang example po na maganda dito is yung mga worship songs. Pag kumakanta tayo, no? Di ba inuulit-ulit natin yung kanta? Yung isang kanta na isang verse lang o isang stanza lang, kinakanta natin yung paulit-ulit, but does that mean it's vain repetition? Hindi, di ba? Hindi siya automatic na vain repetition because you do it with an engaged heart. Truth-centered, meaningful, and worshipful. So it's not vain, no? Hindi po masama yung repetition. Ang masama is vain repetition, no? Sa repetition po kasi, mas naaalala natin. Minsan pag inuulit natin, mas doon natin naiintindihan. Yun po yung meditate na binabanggit dyan. Ano? So nag-dwell po tayo sa salitang meditate. No? But ano po ba yung fruit ng meditation? No? Obedience is the fruit of meditation and prayer. No? That's why in Joshua 1:8 it concludes, so that you may be careful to do according to all that is written in it. So bakit mo ba minimeditate? So that you will do according to what it says. Diba? Yun yung aim nun eh, obedience. We meditate on it so that we can obey it. So, makikita po natin in conclusion, no, Joshua 1:6-9 reveals a spiritual pattern, no. Faithful courage begins with trusting God's word and not deviating from it. Meditation fills the heart, so to continual speaking and reflection of the scripture. Then prayer responds to God's word, turning meditation into communion with Him. And then repetition strengthens faith. Repetition po, not vain repetition. When it flows from an engaged heart. And then obedience becomes the fruit of a life shaped by scripture
and sustained by prayer. So, yan po ang ating pag-aralan. Medyo mahaba po, no? Pasensya na sa subalit ito po ay mabunga, naway ito po ay tumatak sa ating isip at ito po ay ating pagbulay-bulayan pa. Hindi lang ngayon, ah, at hindi lang itong salitang 'to, kundi ang bawat salita ng Diyos na ating binabasa sa araw-araw pa. So, tayo po ay muli inaanyayahan kong lahat na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang panibagong araw na inyong binigay sa amin na kami ay binigyan niyo ng magandang buhay, Panginoon. Anumang problema na aming kinakaharap, kami ay naniniwala na ito ay magiging maayos, Panginoon, dahil kami ay binigyan niyo ng panibagong buhay na kayo ang aming kasama, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita na aming napag-aralan at napagbulay-bulayan ngayong umaga. Naway ito po ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon, upang aming masunod ang inyong mga nais para sa aming buhay, Panginoon. Idinudulog din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, ang anumang kaguluhan na nangyayari sa aming bansa, sa politika, Panginoon, sa mga krisis na iba't iba, Panginoon, maging ang effect po ng digmaan sa Middle East, Panginoon, sa aming ekonomiya, Panginoon. Ito po ay inilalagak namin sa inyo, Panginoon. Kami po ay naniniwala na kayo ang siyang magbibigay ng solusyon, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon. Kayo ang siyang magpapatibay sa aming kalooban, Panginoon. Mag-iingat sa mga minamahal namin, mga kamag-anak na naapektuhan ng digmaan doon, Panginoon, ang kaguluhan doon, Panginoon, sa Middle East, Panginoon. Kami po ay naniniwala na kayo ang Diyos na mag-iingat sa inyong mga anak, Panginoon. At ipinapanalangin din po namin, Panginoon, ang aming lalawigan, Panginoon, ang lalawigan ng Rizal, ang lahat ng mga namumuno dito, Panginoon, mula sa gobernador, Panginoon, at iba pa pong mga namumuno, ang mga mayor ng bawat bayan, Panginoon. Kayo po ang siyang gumabay sa kanila pong mga dapat gawin, Panginoon, bilang pinuno, Panginoon. Naway gawin nila ito ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon, ng may inyong gabay, Panginoon. Maging ang aming bayan ng Binangonan, Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat, Panginoon, lalo na po sa mga naapektuhan po ng sunog, Panginoon, sa palengke, Panginoon. Kayo po ang siyang pagbigay ng comfort sa mga nawalan ng mga kabuhayan, Panginoon. Sa mga affected nito, Panginoon, kayo po ang siyang um, magbigay sa kanila po ng courage, Panginoon, magbigay sa kanila ng lakas ng loob na magpatuloy despite ng mga nawala sa kanila, Panginoon. At kami po ay naniniwala na kayo po ay ang Diyos na in control sa lahat ng bagay, Panginoon. At kami ay naniniwala na kayo ang siyang tutulong sa bawat anak ninyo, Panginoon. Mag-iingat, Panginoon, maging sa mga taong naapektuhan nito, Panginoon. Pinapanalangin din po namin ang First Door of Faith, Panginoon, ang mga officer ng national, Panginoon, bawat pastor ng aming organisasyon, Panginoon, ng First Door of Faith, sa kabuuan, Panginoon po, kayo po ang magbigay ng lakas sa mga bawat pastor nito, Panginoon, bawat manggagawa, Panginoon, upang sila ay makapagpatuloy sa inyo, paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa gawain na magbibigay ng glory sa inyo, Panginoon. Gayon din po ang aming bahay-sambahan sa First Door of Faith. Lunsad po, Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat sa bawat namumuno, magbigay ng kalakasan, ng talino, Panginoong nagmumula sa inyo, Panginoon.
na ang bawat pastor, Panginoon, na naririto, ang bawat pinuno or leader na inyong itinaguyod sa bahay-sambahang ito ay magkaroon ng maayos na pagdedesisyon na guided by you, Panginoon. Na sila ay patuloy na magkaroon ng kalakasan upang patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy na makapagdala ng mga kaluluwa upang makakilala sa inyo, Panginoon. Gayon din po ang bawat miyembro, Panginoon, sino man pong may karamdaman, kami ay naniniwala na sila ay inyong pagagalingin. Sino man po ang may pagkukulang, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, sa mga resources, Panginoon, kayo din po ang siyang tutugon dito, Panginoon. Kami po ay naniniwala na kayo ang Diyos na nag-iingat, kayo ang Diyos na nagpapala, kayo ang Diyos na nagpapagaling. At sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng suliranin namin, Panginoon, ng bawat anak ninyo sa bahay-sambahang ito, Panginoon, na kayo po ang siyang sasaka nila sa araw-araw. At lalo na po sa araw na ito, na kayo po ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan, patuloy na magbibigay sa amin ng kasiyahan, Panginoon, anumang kaharapin namin sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang aming pinasasalamatan, Panginoon, at itinataas sa araw na ito at magpakailanman, Panginoon. Tanging sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So maraming salamat po sa lahat at magandang umaga. Mapagpalang umaga po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin nating lifestyle natin.